What's up guys? Trader Supremo here. Nagbabalik po ako sa ating Bitcoin price Pinoy, no? Bitcoin Pinoy, no? So, ano po ito? Revaluation ng ating Bitcoin Pinoy last Sunday. Kasi medyo merong kakaibang nangyari kanina, no? Kaninang madaling araw habang ako yung tutulog, mga kapatid. So, ang ganda-ganda ng tulog ko, paggising ko, ay nagkaroon ng massive pump papuntang 30k 30k plus So kung mapapansin natin dito sa OKX, inabot hanggang 30,700 So grabe mga kapatid, 30,700 ang inabot. Ngayon kahit na anong gawin mong stop loss doon sigurado mahihit kahit na for example swing trader ka, tapos stop loss mo nasa 30k, maaabot mga kapatid, So, wala tayong magagawa doon. So, tandaan niyo po, ang nangyari po ay dahil po yan sa false report na sa Twitter ng Cointelegraph, So, may nag-tweet doon na sabi ay approved na yung Bitcoin ETF, So, yun yung po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pump, Yung Cointelegraph po kasi, yan po ay isa na sa pinakamatagal na Twitter account when it comes to crypto, At yun nga po yung nangyari, So, medyo nagulantang ang marami. $65 million ang na-liquidate, So, medyo mabigat, mga kapatid. So, ngayon, ano na yung plan? Yun ang mahalaga, na move on and then what's the plan? So, kung papansin mo, still, nasa range pa rin tayo, Macro range, Macro range. Kung papansin mo, nung nag-pump, bumalik lang din, Bumalik lang din siya Bumalik lang siya dito sa range na to sa baba, Yan, ito yung resistance. Then bumalik lang siya agad, So nag-reclaim lang siya below agad, So ngayon, pagka tingnan mo yung 25% nitong range, andito siya ngayon, Tinetest niya tong 25%. It's either is it gonna be support or magre-reclaim na siyang tuluyan dito, So, hindi natin alam, hindi natin masasabi, So, for me, my personal opinion this trade still is bearish, So, I think, yung ginawa na to, need ng correction yan, mga kapatid. Medyo balahura yung nangyari, And, hindi natin alam kung ito ba exit liquidity na ginawa nila, para sa, Tandaan niyo po, sa crypto, hindi po yan regulated. Kaya nga po kaya nga po siya crypto kaya nga po siya decentralized, hindi po siya regulated, So sino pagsusumbungan mo diyan? 'Di ba, mga kapatid? So wala na po tayong magagawa diyan, wala ka nang habol diyan. So ngayon, ang kailangan mo mag-move on and then try to recover yung mga na-loss mo, So ngayon, mangyari niyan, ang tingin ko, So ito rin po isang range pa rin, So 25% area nito ay ito, 28,400, At tinetest niya ngayon yan, mga kapatid, So ngayon, kapag kaya pumalob sa ilalim, possible na kuhanin to, Ngayon, meron po akong papakita sa inyo, mga kapatid, Kaya medyo naging bias yung naging analysis ko the past few weeks, Kung papansin mo dito, yan, nakita mo kay Bybit, ito yung low niya, At nakita niyo po itong consolidation. Yan. Nakita niyo po ba? Ang layo dun sa low, Hindi siya sinwip, Kaya nagkaroon ng pump, tinake out yung high na to, and then nung bumagsak, bigla naman nagkaroon ng abnormal movement or fake reports, So ngayon, if this price take out this low, syempre maglolong ako dyan to take out this high, Pero hindi Hindi niya tinake out to, hanggang dito lang, Kaya nung umakit yung price, umakyat dito, sinort ko siya kasi I believe na titake out niya itong low kasi hindi pa siya natitake out Same dito sa Binance. Kita mo yung low, nakita mo yung consolidation, and then, ang layo ng low, di ba? So, ibig sabihin, ang clean lows to, mga kapatid. Ngayon, nung tinake out na itong low, ang high dito sa taas, this is the high, Ano nangyari? So, bumagsak, di ba? Kaya po ako naka-short dito sa area na to Ang problema, nung pag-reclaim sa baba, pagbagsak, I am expecting a drop dito. Kasi andito yung low May clean lows dito, clean lows.
clean lows, clean lows. Possible pong kuhanin yan eh. Kasi yan po yung pera, no? Kung baga tinira sa taas, ano po yung kasunod? Yung opposite liquidity. Ngayon, here's the thing. Pag nakita niyo yung Coinbase, malinis pa, no? Sobrang linis. Lows, tinake out, nagkaroon ng pump, tinake out ng liquidity, nagkaroon ng drop. So, I'm expecting na maging range to, no? So, akala ko magiging range to, no? Pero, ang ginawa ng price, dahil sa fake reports, nag-pump, nag-create ng higher high. So, ito, naging trend, So, yung tinuro ko sa inyo, na range and trends, magkaiba po yung paraan ng pagte-trade. So, pagka-trend, syempre, expecting yung price to break the highs, At ang ginagamit po natin yan ay Fibonacci retracements. Tapos, syempre, mga moving average, yan. And then, mga momentum indicators, kung hindi pa po kayo marunong bumasa ng price action, yan po yung ginagamit natin. Pero sa range, yung po strategy ko na supreme range, At ina-expect po na magkakaroon ng range to, Range to, Kasi ito po, range to, Range, Kaya nga po, range 1, range 2, range 3 yung tawag ko dyan, Pero nakita niyo po ba, inabot hanggang range 2, Pero dito sa ibang exchange, inabot hanggang range 1, So parang medyo magaslaw yung ibang exchanges, So kaya po nagbabago-bago yung medyo magulo yung analysis natin dahil nga po sa ganito. Ngayon, ito pong klase ng mga mistakes na ganito, At dahil na-discover natin, maiiwasan na natin sa susunod, So ngayon, ang lesson dito, check other exchanges chart, Baka kasi may mas malinis na chart sa other exchanges, Unlike Binance and Bybit, medyo magulo, Medyo madumi. Unlike dito sa Coinbase, ito po yung nagsasabi mismo ng kwento ng market, Sobrang linis ng Coinbase. Doon po nagsimula yung okay, So, hinahanap ko po kasi kanina bakit nagkakaganon, So, naghahanap po ako ng dahilan, okay, mali ba yung analysis ko or ano ba yung dahilan kung ba't nagkaroon ng ganito, So, ito po yung na-discover ko, And, maganda po yung ganito kasi syempre, meron kang takeaway, Hindi lang dahil, okay, swerte ko, nakalong ako dito, kaya nagdidiwa ako. Hindi po. Mas mahalaga po na meron ka natutunan kesa hindi mo alam na nanalo ka, Kumbaga, swerte, Hindi po maganda ganun. Okay. Okay, punta na ngayon tayo sa assumption ko sa analysis ko. Still, my main target for accumulating is 23K. Okay? So, ngayon, pwede po akong magkamali, So, hindi naman po ako Diyos para malaman, Pero, for my concept, para sa aking concept, sa aking analysis, I still believe, pupunta pa tayo dito, Okay, so bakit? I think wala pa akong nakikita accumulation dito, So for me ang accumulation low volume. Pero kung makikita mo to, high volume to mga kapatid, Ang accumulation months of low volume na accumulation. Hindi po ganitong klaseng movement, nakita niyo ba? Puro volatile siya masyado, At pure manipulation from the market lang, So, I still believe hindi ito yung bottom, I think magkakaroon tayo ng drop this November and December. And then, a recovery around early January or February. Then, magkakaroon tayo ng drop before the halving to shake out the market. Pwedeng ganun, So, pwedeng ganyan muna. Magkaroon lang. Okay, pwede rin mag-consolidate lang dito, And then, after early January, February, magkaroon ng drop, Baka sabihin natin 23K. Or eto, pwedeng take out tong low na to, Walang imposible, Pwedeng take out pa yung low na yan, Hindi na magkaroon ng pump, So, hindi natin alam. Still, ang tinitingnan ko kasi dyan, ganito mga kapatid, So, wala akong nakikita accumulation dito, Pakita ko sa inyo itsura ng accumulation. Nakita nyo to? Support. Ano to? Magiging resistance. Kapag ka malaki yung order ng isang, for example, whales or market maker, saan siya papwesto?
doon sa maraming selling, sa resistance. So, ito po yung tinatawag mo accumulation. Diba? Ngayon, nung nag-pump, nakita mo, malakas yung trend, no? Ngayon, for example dito, kung ito ay bullish, dapat binrake niya na to, matagal na. Or nung nagkaroon ng reaccumulation dito, binrake niya na to, matagal na, no? Pero, nasa range na to, gano'ng katagal? 210 days. Andito siya lang siya, no? So, almost kalahating taon. Di ba? So, kung bullish siya, dapat binrake niya na yan, no? So, yun po inisip ko. Though, still, ang tinitingnan ko dito, this is macro range, ano? Yan. Okay, so, ulit, still, ang tinitingnan ko dito, possible magkaroon ng drop ng December, or November, December, and then, konting recovery ng January, February, and then pump, then, pump, no? So, ganun pinakikita ko. Ganun pinakita ko, ano? Or, pwede rin naman magkaroon ng, halimbawa, di ba, support to. Magkaroon ng accumulation dito, ano? Matagal na accumulation, ano? And then nga, magkaroon ng drop para i-break to, and then magkaroon ng force selling dito. Siyempre, mapifill yung orders nila na low, na buy, ano? And then magkaroon ng pump na ganyan. So, yun po yung sa macro analysis, ano? So, dito naman tayo sa okay. Dito naman tayo sa sa shorter time frame or weekly analysis natin, ano. So sa ngayon po wala po akong wala po ako sa ngayon na na entry, no. So, wala po ang position ngayon, no. So muna tayo, re-evaluate muna tayo ng mga nangyayari, no. Hindi man kailangan lagi tayo may positioning. Okay. Punta tayo ngayon sa higher time frame, ano? So, supreme range. Yan, ano? So, ngayon, makita mo to. Support, resistance, nakita mo to. Ito po yung driver ng price kasi, mga kapatid, ano? So, sa sobrang tagal ko na po tinuturo to sa inyo, alam nyo na to, no? So, ngayon, para po naman sa mga ayaw pakinggan yung mga pinagsasabi ko, problema nyo na yun kung ba't nyo yun hindi alam, no? So, yan po yung driver ng price, ano? Yung accumulation sa resistance. Kasi nga po, dyan yung malalaking orders, no? Then, nakita mo, nag-pump, then dito, nag-create as a support, nag-act as a support, then nag-pump, no? So, ang problema dito, I'm expecting na ito ay range, no? Di ba sabi ko yan, I'm expecting na ito ay range, no? So, nung nagkaroon ng drop dito, SFP yan, ano? Swing failure pattern. Nakita mo to, resistance, and then the deviation, then test, then drop. Yan po yung tinatawag natin SFP pattern, no? Ngayon, I'm expecting, dahil meron tayong lows dito, no? Clean lows, no? So, kaya po nag-expect na lows. Take out to. Then to, no? So, yan po yung expect ko, no? Pero dahil hindi nga po nangyari, at dahil sa false reports, yan po yung nangyari, no? So, ganun po talaga, no? Pag marami nag-short, yun po yung favorite nila, no? Yan, okay? So, ngayon, still, andito tayo sa sa supremo range, no? Okay, ghost range, my friends, no? So, sabi ko sa may previous analysis ko, no? So, hanggang 29,200 possible puntahan. Pero, hindi po yun yung ginawa, no? Umakyat hanggang range 1, no? So, tandaan nyo po, hanggang range 1. Hindi po yun normal, no? Range 1, gaya ng sabi ko nina, range 2, then range 3. Range 3, no? Yan, sabi ko, kung sakali man kumuha to, for example, ito yung range. Sakali man kumuha to ng power sa taas, ano, to liquidate all shorter zero, no? Pinakamataas na pong kunin yan is 29,209 kasi yan po ay point of control. High volume area, no? High volume resistance kasi nasa baba yung price. Pero, hinit hanggang 30,700, ano? So, ngayon po, pagka mga ganong klaseng reports, like fake reports, wala po tayong magagawa dyan. Hindi po fundamentals yan, hindi po market psychology yan, mga kapatid, ano? At hindi rin po yan liquidity grab, no?
So, hindi po ganyan ang itsura ng liquidity grab na ganyang kalaki, no? So, abnormal na ano po yan, na price movement. Kasi nga po, sa false report. So, huwag nyo po sabihin, liquidity grab yan. Hindi ho, ano? Hindi maganda ho yung nagmamagaling kayo. Kung hindi nyo naman alam yung nangyayari, okay? So, yun lang mga kapatid. So, ngayon, wala akong makitang position, ano? For me, this is a good short position, ano? Kapag ka nag-reclaim dito sa resistance, this is a resistance, no? Pero now, acting as a support, no? So, what can I do? Ayoko ilong yan. Ba't ko ilolong yan? Extended na yan masyado. Paano ko ilolong yan? At nakita nyo tong candle na yan? Hindi ka ilolong, kapatid, no? So, I'm expecting a downside move, no? Pero, gusto ko muna, mag-reclaim muna siya dito. Okay? Yun lang mga kapatid, ano? So, yun lang muna yung analysis natin, yun lang muna yung reassess natin, ano? Or re-evaluate ng chart. Tingnan natin, ano, sa mga susunod na mga price movement, ano? So, God bless.